Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His throne fills the temple, and we cry out, highest praise. Come on, kapatid, let's sing. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Glorious Son. Come on, let's lift up our hands. Lift up your hands. Open the doors. Let the King of glory come in and forever be our God. Hallelujah. Oh, what an honor and a joy, O God, to be your thanks once again. Holy is the Lord. Holy is the Lord God Almighty. On, shout it out and sing. Holy is the Lord on high. And all the earth bow before you and crown you, Lord of lords. On and sing. Glory to the risen. Everybody, let's raise our hands and sing. To the Son, only to the Son. Come on, lift Him up and feel Him. Lift up your hands, open the doors, let the King go and forever be. Come on, let's stretch your hands and sing. Open the door, let the King of glory come in. Forever. Holy our God, holy our God, we give you praise. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain niya sa aming kalagyan. Only your name will be lifted up. Hallelujah. Come on, worship Him. Oh, dakilain ka. Let's feel the presence of the Lord. We'll shout His name and sing. Glory to the risen King, and glory to the Son. Let's fill Him. Glorious Son, only to the Son. Yes, only your name will be lifted up. Only your name will be exalted to the Son. Come on, you believe, lift up your hands. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory. Only the name of God will be exalted forever be. Feel the presence of the Lord. Once again, as we lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in. And forever be. Always forever. Always forever. Forever be our God. Hallelujah. Our God. Continue to worship Him. Hallelujah. Oh, what a wonderful name. Come on, let's sing. Do you see what I see? Come on, Church of God of Honor, let's sing. Do you see what I see? Come on and sing. I see lightning, I hear
got to be another resurrection. Come on, sing it out loud. Oh, I see signs and I see wonders. Let's claim it. I see birds of living color. Yes, it is. Dead things coming back to life again. We believe. I believe there's some got to be. Hallelujah. Come on, are we alive right now? Come on, let's say, come alive, wake up, sleeper. He is risen. We are risen with Him. Hallelujah. Come on. Oh, hallelujah. It is finished. Yes, it is. Yes, it is. Hallelujah. See that grave, nobody in it. Oh, that thing's coming back to life again. We believe. We believe. Hallelujah. Oh, we're going to be alive right now. Come alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with paradise. Come wide open. He is risen. Only the risen King. We are risen with alive. Wake up, sleeper. He is risen. Oh, we are open with paradise. Come wide open. He is risen. We are risen with. Oh, why don't you clap together? Yes, God, you are here with us. You are alive in us. Canaman, come on, Timothy. Let's sing it out loud. If you see what I see, that the grave is empty, then you know what I know. Anything is possible right now. Breakthrough, blessing. Oh, that the grave is empty, then you know what I know. Anything is possible right now. If you lift Him up, if you lift Him up, anything is possible. What I see, do you see right now? Do you see right now? Do you see? What I see signs and I see wonders. I see lightning, I hear thunder. Something staring 6 feet under. Oh, let's shout it out. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with Him. Oh, in the name of God, we'll be exalted. We'll be lifted up. We are risen with Him. Come on. Hallelujah. This is how we praise our God. This is how we praise our King. We're giving it all out. Hallelujah. Come on. This is how I praise Him. I throw my hands up to you, my Savior. I'm gonna stand up and give you everything, everything, everything. All that I am, all that I am. This is how I praise You. We're going all in right now. Yes, God. Give you everything, everything, everything. All that I am. Come on, are we ready to raise our hands? I'm in love with You. I'm in love with You. For all You brought me through. Our praise belongs to You. Hallelujah. Come on. Hallelujah.
worship Lord, Him. you brought me to. Our praise belongs to your belongs to name. you. Hallelujah. Yes, God. Worship His name. 'Cause this is how I praise you. Hallelujah. This is how I praise you. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on and shout. Glory to the King, glory to the King, to the one who reigns on high. Everybody, Come on, everybody, let's praise Him. to the one who reigns on high. Glory to you. Glory to the King, to the one who reigns on high. Everybody say, Let your praises ring to the one who reigns on high. Hallelujah. Come on, people of God, let's shout. This is how I praise you. Oh, praise your name. This is how I praise Oh, this is how we praise you, God. Once again, glory. Glory to the King, glory to the King, to the one who reigns on high. Everybody sing, let the praises ring to the one who reigns Once on again, glory, high. glory. Glory to the King, glory to the King, Hallelujah. to the one who reigns on high. Everybody, Everybody sing, let your praises ring to the one who reigns on high. This is how I praise you. This is how I praise you. This is how we praise our God. Our God. Our God. Everlasting God. A wonderful God. A miracle worker God. Oh, shout it out, shout it out, shout it out His praise. This is how we praise the Lord. This is how we praise His name. Hallelujah. This is how we praise you, God. This is how we praise your name, Panginoon. By crying out loud, oh God. We know this is not enough, oh God. This is not enough to worship you. We're coming right now, Panginoon, to your presence, to your holiness, oh God. Hallelujah. Oh, we want to feel you. We want to feel you. We want to feel you. Let's open our hearts right now. Worthy to be praised. Worthy to be praised. Worthy to be praised. You're worthy to be praised. This is said in 1 Chronicles chapter 29 verse 11. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are all exalted as head over all. Hallelujah. Why don't you shout His name? You are the only true God. Only yours is the kingdom. Who is in heaven? How great is God? How great is God? How great is you, God? Worthy to be praised. Worthy to be praised. Worthy to be praised. You're worthy to be praised.
Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Because you're a greater God. Hallelujah. Come on. Come to Him and sing. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. You are wonderful, God. A moving God right now. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to Thee. What a wonderful name is you, God. The name of Jesus. Wonderful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. You are a great Panginoon, everlasting King, a true God, a working God, never-ending God, worthy to be praised. You're worthy to be praised, worthy to be praised. As we continue to give Him praise, come on, let's sing out loud. Death cannot hold you. The victory before. If you want to kneel down, if you want to shout it out, come on. Continue to give Him praise. Come on. Continue to be near to Him. As we gather out, as we worship Him. Come on, speak it up, speak it up. You have no right. Yes, God. You have no me. You are forever. Continue to worship Him, worship Him. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of holy, the name, holy the name. You give us power. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Come on, are we ready to break every chain, break every chain, continue to exalt Him? Come on, break every chain, break every chain. Come on, build His name. There is power. There is power in the name
Jesus, what a powerful name it is. The name of Jesus, what a powerful name it is. The name of Jesus. There is power in your name. There is power if we believe. There is power if we surrender. There is power if we obey. In your name. Continue to give you praise. Come on. Hallelujah. Once again, let's clap our hands. Offer the best clap that you can do right now to our God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for being with us today. Truly, God, you are moving right now. You're moving right now in every heart of this people, Panginoon. You are here, transpiring us, Panginoon. You are here, Panginoon, as we surrender everything to you, as we live everything to you, as we give you praise, oh God. You're the most powerful, beautiful God that we could imagine, Panginoon. Panginoon, patuloy kaming lumalapit, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Patuloy kaming lumalapit, sumasamo sa iyong kadakilaan, sa iyong kagandahan, Panginoon. Habang kami patuloy na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong presensya ay tumimo sa aming mga puso. Open our hearts, our minds, and our soul to truly worship you, to truly instill your word today that we are going to hear right now, Panginoon. Lord, prepare our hearts to receive it, Panginoon. Ikaw ang aming marinig ngayong umaga, Panginoon. At wala nang iba pa, Panginoon. We lift everything to you. We give you glory, the highest praise. Amen and amen. Hallelujah. Wow, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, batiin nyo naman yung mga katabi nyo. Sabihin nyo, good morning. Ayan. Gulat kayo, maaga tayong nag-umpisa, no? So, expectin natin weekly, ganito po tayo palagi. Ayan. So, marami pa pong bakanteng upuan dito sa harap. Pwede po tayong lumipat dito para mas magkaintindihan po tayo at para makita ko po ang inyong mga mukha. Ayan. Ngipin ang nakikita ko hindi mukha. Amen po ba? Grabe, grabe po ang praise and worship natin. Lahat ba ay napus po sa ating praise and worship? Amen! Tunay nga po na napaka-powerful ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Ayan. Are you excited to receive God's word today? Amen. So before po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Let's all bow our heads. Father God, we honor you and we glorify you, Panginoon. Once again, maraming salamat po, Panginoon. At kami ay muli po ninyong ginising para po mag-praise and worship, para po makapakinig ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, remind us that this day, ito pong ginagawa namin, it's not all about us, Panginoon, but it's all about you, Panginoon. And as we listen to your words, Lord, open our hearts, our mind, our body, nawa itong mga salitang mapakinggan namin at mapag-aralan namin, ito po ay tumanim sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan. So, praise God. Kasi kaninang umaga, hindi siya ganun kainit. Tama po ba? And medyo makulimlim ang weather natin outside and praise God, tayo ay very comfortable sa panahon pa lang na binigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? And naniniwala ba kayo? Naniniwala ba tayo that words are powerful? This is the third installment of Words Have Power series. So naalala nyo pa po yung pinag-usapan natin 2 weeks ago kay Pastora Presi. Ang sabi niya, ano yung diniscuss ni Pastora 2 weeks ago? Hung by the tongue. Yan. Sabi ni Pastora, ang dila, isa ito sa pinakamaliit na parte ng ating katawan, but it's capable of breaking people's hearts. Amen po ba? And last week, ang pinag-usapan naman natin, it's all about It's all about break or make.
Yan, di ba? Ang salita natin, ang words, ang pananalita, it's either makasira po ito ng kapwa, makasira ng kalooban, or maka-inspire, or maka-build. Ngayon, maganda ang ating pag-uusapan ngayon. Yan. So I think sa panahon ngayon ng social media, sa 20th century, this is very relevant. Ayan. Siguro alam na alam niyo po ito. Ang title ng ating preaching for today is, narinig mo na ba ang latest? O tapikin mo naman yung katabi mo. Mars. Yan, Mars. Narinig mo na ba ang latest? Di ba? Mars. Alam mo ba kung anong latest? Ngayon, whenever I hear the word Mars, sabi ng anak ko, nakakita siya, Nanay, nung nag-grocery kami, sabi niya, Nanay, di ba yung Mars na chocolate? Sabi niya, di ba ito yung tawag ni Mama doon kay Ate Vicky, Mars? Sino na nakakain ng Mars chocolate? Wala. Walang nakaka-relate. Kabataan! Wala bang nakakakain ng Mars chocolate dyan? Amen. Okay. So, narinig mo na ba ang latest? Now, sa panahon ngayon, samot-saring salita ang ating naririnig. Tama po ba? And sa panahon ngayon, ang mga tao, bilang tao, people tend to go with the flow. Tama po ba? Yan, kung anong uso, we go with the flow. No? Kung lahat nagpapakilay, we go with the flow. Di ba? Kung lahat ay nagpapariband ng buhok, we go with the flow. Even sa social media, sa pag-i-influence, we go with the flow. Now, bakit nga ba? Bakit nga ba ang mga tao ay kadalasan going with the flow? Why? Because tayong mga tao, we are naturally curious. Yan, di ba? Ano po sa Tagalog ang curious? Tayo bilang isang tao, gusto nating alamin lahat ng nangyayari sa paligid natin. Amen po ba? Amen, di ba? Tayo sometimes pagka may na-overheard tayo ng mga salita, may mga na-overheard tayo ng mga usapan, di ba? What we do? Ano yun? Anong sabi niya? Di ba tama po ba? Pero ang pagiging curious o yung paghahanap ng sagot sa mga katanungan, ito ay nagdudulot din ng maganda. Tama po ba? Let's say for example, mga scientists. Alam niyo ba kung bakit meron tayong ilaw ngayon? Di ba? Dahil yan sa mga matitinding scientists na, bakit kaya tayo walang ilaw? Siguro maganda magkaroon tayo ng ilaw. Because of the curiosity of our scholars, of people, no? Napapansin natin, lumalago ang technology natin. Tama po ba? Now, the question is, sa sobrang advance ng technology, sometimes hindi na natin ito nagagamit ng tama. Especially, cellphone. Di po ba? Sa sobrang dami ng information, we ought to use it the wrong way. Di ba? Kaya nga tayo piniyayaan ng Panginoon ng dila. O sige, ilabas pang mga dila. Kaya nga tayo binigyan ng Panginoon ng dila for us to bless others. Kasi kadalasan nagagamit natin to sa maling pamamaraan. We speak hurtful words. We speak demanding words. Tama po ba? And, eto, sabi dito, bakit nga ba ang tao ay easily influenced? Bakit ang tao, they keep on looking for answer? Pero, may sasabihin ako sa inyo, sabi dito, influence is our unconscious act. Kapag meron pong nang-i-impluwensya sa atin, deep in our minds, we are not aware na nai-impluwensyahan na pala tayo ng mga kasama natin. Kaya nga, di ba, merong kasabihan, you are what you eat, or tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Amen po ba? Di ba? Kaya sabi, at ang mundong ito talagang puno ng judgmental eyes, puno ng mapaghusgang mga mata, puno ng masasakit na pananalita. So why people are easily influenced? Because people, tayo bilang mga isang tao, we want to be different. Gusto natin iba tayo. Gusto natin pasok tayo sa hype. Di ba? Gusto natin, we belong. That's why people are easily influenced. Kasi if we do not go with the flow, di ba, anong sasabihin sa'yo ng mga kaibigan mo? Wala ka naman. Hindi ka sasama sa amin. Wala, out ka na. Di ba? Kadalasan sa mga panahon ngayon, lalo na mga social media influencers, grabe na sila mang-influence. Minsan,
kahit hindi na tama, talagang ina-allow pa rin sa social media. That's why we do not allow our children to have their own cellphones, to have their own information at the tip of their thumbs. Amen po ba? Amen. Sige. Buhay pa ba? Buhay pa. Okay. Ayan. Okay. Kaya pang i-absorb. Siguro, kasi nung nakaraan, we were studying about words have power, right? Ngayon, did you know na sa panahon ngayon, sa sobrang dami ng negativity sa mundong ito, there is only one antidote. Yan. And the antidote there is the words of God. Yan. Sige, yan ang ating pag-uusapan. O, narinig nyo na ba ang latest? Yan. Dahil ang ating pag-uusapan ngayon is about the words of God. Sabihin nyo nga, words of God. Words. Di ba? Are you familiar with the song Words? Or are you familiar with the song Knife? Yan, knife. Sabihin nyo, knife. Actually, ito yung piece na dineclaim ng anak ko. Pero, nagsaliksik ako, meron din palang kanta na ang title ay Knife. Sabi ko, pambihira tong kantang to. Pag narinig nyo yung lyrics nun, talagang grabe, no? Yung knife, cuts like a knife. Sino nakakaalam nun? Mga daddy. Yun, si Brad, yung katabi, si Sir, di ba? Pero alam nyo, nung bata ako, hindi ko yun sa radyo naririnig sa mga tambayan. Joke lang, di ba? Okay, so, sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, ayan, gaano nga ba kahalaga ang salita ng Panginoon? Okay, everybody, let's read. All scripture, sige, everybody, let's read. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, ibig sabihin, ang salita pala ng Diyos, hindi po ito basta salita na prinonounce lang ng Panginoon. You know, words have power, right? Tayo mga tao, nagsasalita tayo, and we tend to influence. We tend to hurt people. We tend to inspire people. Pero what more pa pag si Lord ang nagsalita? Amen po ba? You know, sinabi lang ng Panginoon sa Genesis, sa beginning, in the beginning, hindi naman nag-effort ang Panginoon para gumawa ng earth. Tama po ba? Ang sinabi lang ng Panginoon, let there be light. Let there be night. Let there be land. Ganun ka-powerful ang salita ng Panginoon. Now, sabi dito, the scripture is useful for teaching, rebuking, correcting, and training. So, ang salita ng Diyos is very important to us. Bakit po? Ang sabi dito, ang Bible, marami tong author, it comprised of different authors. Merong doktor, merong apostle, merong may mga workers, may tax collectors na mga author ng Bible. Pero napansin ninyo, iisa lang ang goal nila. Yun ay para maihayag ang salita ng Diyos. Yun ay para tayo ay i-correct, para tayo ay turuan. And ang sabi nga dito, ang pagbabasa ng Biblia or ng salita ng Panginoon, it's very useful for us. Ito po ay kapaki-pakinabang, ito po ay very inspiring, at ito po ay very evident na mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, nakakasunod pa. Pasensya na po at medyo ang aking lalamunan. Ayan. So sabi dito, no? So ito po ang ating pag-uusapan. It will be about Hebrews chapter 4, verse 12. Yan. So let's read. So the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It cuts all the way through to where soul and spirit meet, to where joints and marrow come together. It judges the desires and thoughts of the heart. So ang sabi dito, ang salita ng Diyos ay, number 1, alive. And it's active. And sabi dito, it is sharper than any double-edged sword. Nang nabasa ko to, paano naging sharper than double-edged sword ang salita ng Panginoon? It cuts all the way through to where soul and spirit meet, to where the joints and marrow come together. Di ba, kung babasahin natin, parang ang hirap intindihin. Saan nga ba natin makikita yung ating soul and spirit?
Pwede bang paghiwalayin ng soul and spirit? Is it possible? Siguro sa realm natin, sa physical world, mukhang imposible, pero sa Panginoon, walang imposible. Amen po ba? So, it cuts to where joints and marrow come together. It judges the desires of the thoughts. Okay, now let me show with you a diagram. Yan, para mas lalo nating maintindihan yung verse na ito. Yan, so I have here a diagram. So, let's say for example, ito pong circle na to, ito yung ating katawan. Yan. So, tingnan nyo ang ating mga katawan. Malulusog pa ba? Yan. Busog ba o gutom? Di ba? So, we need to feed our body, no? Hindi lang physically, kundi mentally and spiritually. Now, ang sabi doon, ang ating katawan, sa loob po niyan, ay mayroong soul. Soul or kaluluwa. And within that soul, ay meron din po tayong tinatawag na spirit. Ayan. So, ang sabi dito, ang tao is made up of body, soul, and spirit. So, ano ngayon ang pinagkaiba ng tatlong yan? Yan. So, tayo bilang tao, standing here, ang nakikita po natin yung mga katawan natin, but we cannot see our soul with the naked eye. So, sabi, ang katawan natin, ayan. And andito yung material world. Ito yung physical body natin. Nandito yung 5 senses. Nandyan yung sight of seeing, sense of hearing, taste, lahat ng touch nasa body. So, basically speaking, ito yung nakikipag-interact sa outside world. Amen. Next, what about the soul? Ano daw ang kaluluwa or soul? So, sabi dito, sa soul, dito nakalagay yung ating conscience, no? Yung ating emotions, yung ating imaginations, nandito lahat ng reasonings. Ayan. And what about the spirit? Ayan. So sabi, sa spirit, lahat daw tayo ay merong espiritu. So etong spirit na to, eto yung portion ng katawan natin na nakikipag-connect kay Lord. Diba? So we have body, soul, and spirit. Ito ngayon ang maganda, no? When we study or when we read the words of God, kaya niyang paghiwalayin yung tatlong yan. Kaya niyang tumagos mula katawan hanggang soul, hanggang spirit. Bakit? You know, ang ating kaaway, ang ating kalaban, si Satanas, he can only touch, honestly speaking, sabi ng Bible, sabi ng Scripture, si Satanas, he can only touch our body and our soul. Diba? But, he cannot touch our spirit. Why? Because the Scripture said that our spirit belongs to God. Okay? So, ano ngayon na nangyayari? Diba sabi, kung ano ang spirito mo, yun ang magmamanifest sa kilos natin. Amen po ba? So tayo, if we have a bad spirit, naniniwala kayo, kung hindi maganda yung spirito natin deep inside, pwedeng maapektuhan yung soul, pwedeng maapektuhan ng body. Amen po ba? But, kung hindi maganda ang nilalaman ng body at saka ng soul, nakakaapekto po ba to sa spirito natin? Amen. Nakakaapekto ba to sa spirito natin? Amen. You know, I want to share with you something. No, one time kami po ay nagde-devotion magpamilya, no? And every time na nagde-devotion kami gabi-gabi, nag-a-assign kami kung sino yung magli-lead ng devotion. And ang naka-assign nung time na yon ay si tatay. Sabi ko, sige tatay, ikaw naman mag-lead ng devotion, ikaw na mag-lead ng prayer. So we were all serious. We were listening. We were studying the words of God. And then sabi ni tatay, nagdadasal siya, Lord, talagang sa akin niya tinutok yung kamay niya. Sabi niya, Lord, tanggalin mo po lahat ng masamang elemento kay nanay. Sabi ko, nakapikit akong gano'n. Sabi ko, ha? Masamang, ay ano po. Pinapatawa ko lang po kayo. Di ba? So, sabi doon, ang espiritu pala, it is called, it is a bad element, it is an element within our body na tinatahanan ng Holy Spirit. Now, if Holy Spirit is within our body, nobody can touch that, even Satanas, even kaaway.
Amen po ba? Now, kung ano po ang nasa loob ng espiritu natin, naniniwala ako na yun ang magra-radiate sa atin. Kaya kung nasa espiritu natin ang salita ng Panginoon, naniniwala ako that we will speak blessing, we will speak life, and we will speak Jesus in our life. Amen po ba? Okay. So, ganun pala kahalaga ang espiritu ng isang tao. Nung una, nako-confuse ako. Sabi ko, paano kaya nangungusap ang Panginoon sa atin? It is due to, through our spirit. And I have found this Bible verse. Ang sabi sa John 4:24, ito yung confirmation. God is spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ano ba tong aircon? Paiba-iba yung aircon. So, ang Panginoon, si Lord, He communicates with us through our spirit. Because our Lord is a spirit. Amen? Now, kung ang espiritu natin ay puno ng Holy Spirit, sigurado akong susunod ang soul, susunod ang katawan. Amen po ba? Kaya ano pang pinag-aabalahan natin? Why are we so busy knowing the latest? Bakit pa natin tinatanong si Mare, anong latest? Pare, anong latest? We are so busy knowing the latest. Pero yung latest na yon, hanggang body lang ang kayang i-penetrate. Pero you know what? Which is the best latest news na pwede nating panghawakan? Yun ang salita ng Panginoon. And it lies deep within our spirit. O, tingnan nyo yung katabi nyo, espiritu ba yan? Tingnan nyo, lumulutang ba? And diba, sometimes, when we talk about spirit, ang pumapasok sa utak natin, mumu, lumulutang, diba? You know, meron akong napanood na preaching. It was preached by Pastor Tanchi. Sabi niya sa preaching niya, anong naiisip nyo pag tayo'y napunta sa heaven? Sabi niya, hindi tayo yung tipong lulutang-lutang dyan, na pag ikaw ay namatay na, ikaw ay napunta sa heaven, hindi ka yung tipong lulutang-lutang ka na. You have all the superpowers, nakikita mo na lahat ng hindi mo nakikita before. Hindi daw ganun yun. Kapag tayo daw ay napunta sa heaven, ang sabi ng Biblia, wala daw pong dilim doon. Wala daw pong night doon. Wow! Siguro ang gandang pumunta doon, ano? And you know, meron akong nabasang isang article. Sinong gustong pumunta sa heaven? Amen. Say amen. Shout amen. Di ba? And meron akong nabasang isang article. Sabi, pag tayo daw ay napunta lahat sa heaven, hindi daw tayo magkakakilala. Ay, sabi ko, talaga? Sabi ko, so ibig sabihin, ang kilala lang daw natin si Lord. Amen? So bakit pa tayo naghahanap ng ibang pagkikilanlan dito sa mundong ito? Eh kung si Lord lang din naman pala ang ating kikilalanin pagdating ng araw. Alam niyo ba, last Friday, nagkaroon kami ng Young Adult Ministry. And maganda yung pinag-usapan namin, it was all about life. And we discussed ano bang meron sa heaven, ano bang meron sa impyerno, ano bang meron sa mundong ito. May isa kaming kapatiran doon, sabi niya, wow, ang ganda sa heaven, gusto ko nang pumunta doon. Sabi niya, excited na akong mamatay. Sabi ba naman, ewan ko kung nandito siya, baka mamaya second service. Sabi ko, uy, wag naman, kako, gusto mo na agad magpunta sa heaven. Amen. Okay, so sabi doon, John 4:24, God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit. So let us check kung ano yung nasa kaibuturan ng ating mga puso, ng ating katawan, ng ating mga pag-iisip. Yan ba ay nilalaman ba ang spirito ng Panginoon o baka ibang espiritu ang nilalaman yan? Delikado yan, friend. Baka sa ibang realm ka mapunta. Amen po ba? Okay. Now, isa-isahin natin yung verse na ating pinag-aralan. Ayan. So, okay pa kayo? Gising pa? Okay. So, sabi doon sa Hebrews 4:12, isa-isahin po natin, the Word of God is alive and active. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon ay may buhay. It is active. Ito po ay gumagalaw, ito po ay kumikilos.
Ang Biblia ay buhay at may energy. Meron itong kakayanang makipag-usap sa atin. Ganon kabisa ang salita ng Panginoon. 'Di ba? So sabi dito, when you read the word alive and active, it's a verb. Is it a verb or a noun? It's a verb. It's an action word. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ay may kakayanang bumuhay ng patay na espiritu. Amen po ba? Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ang salita ng Panginoon, hindi lang yan basta binasa. It is alive and active. May buhay and active, may energy. Have you ever experienced whenever you read something? Eto, sige, share ko sa inyo. Whenever you read something, sinong mahilig magbasa ng pocket books? Yan, pocket books or mga fiction books. Di ba? Whenever we read something, lalo na pag very interesting yung binabasa natin, di ba, we feel overwhelmed. Di ba parang feeling natin, uy, ang ganda nung nabasa kong libro, ang ganda nung nabasa kong story. So, ang feeling mo, nakaka-inlove sino ba yung vampire na pogi na yun? Nakaka-inlove to. Gusto ko na tong panoorin. Di ba? Have you experienced that? When you read something, or when you watch something, it touches the heart. Ganun ang epekto ng Panginoon, ng salita ng Panginoon. Whenever we read the words of God, it causes us to change our mind. It causes us to reflect on ourselves. Kasi ang salita ng Diyos, hindi po yan basta lang sinulat. Diba? Have you ever thought na ang Biblia is sinulat 2,000 years ago? Pero even up to now, sa panahon ng TikTok, it is very relevant. Amen po ba? Amen po ba? Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, ang intensyon ng Panginoon kung bakit meron tayong Biblia ay para ayusin ang ating buhay. Amen? Para whenever you feel na ikaw ay down na, hindi mo na alam kung saan ka pupunta, meron kang manual na pinaghahawakan. And yan ang manual ng buhay mo. Yan ang prescription ng buhay mo. Amen po ba? So, ang Bible, okay, let's talk about the Bible. Ayan, nakakasunod pa? Yan. So, ang Bible, naniniwala po ako na ang Biblia, ito po ang isa sa pinakamagandang ibinigay sa atin ng Panginoon. And God wrote it 2,000 years ago dahil alam niya na kahit ilang taon pa ang lumipas, dito at dito lang tayo kakapit. Amen po ba? Now, kung titignan natin ang Biblia, sabi ko nga kanina, it's composed of a collection of different books, 'di ba? Merong history, may songs, may letters, may prophecy, may mysteries. Pero let me remind you, hindi ito basta libro lamang. Amen po ba? So, maraming author pero may unity. So, hindi ito ordinaryong literature lang. Hindi ito yung libro na binasa natin to know what happened from the past. Amen po ba? But ang Biblia po ay binigay sa atin ng Panginoon para ito po ang magsilbing gabay sa ating buhay. So what does the Bible bring us? Yan. So what does the Bible bring us when we read the Bible? O, take note. Ano nga ba ang naidudulot kapag tayo po ay nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Diyos? Number 1. Yan. Basahin nyo nga. Nandito ako sa gilid. So, the Bible brings revelation. Diba? Every time na magsa-Sunday service tayo, di ba palagi natin sinasabi, are you ready to receive God's Word? Are you ready to have a fresh revelations in your life? Because reading the Bible brings revelation. How? Di ba when we read, we meditate. Tama po ba? Kapag tayo po ay nagme-meditate, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, nagkakaroon ngayon ng fresh revelation. Di ba? Kasi when we read the Bible, ang Biblia para yung salamin ng ating sarili. Feeling mo, binabasa mo yung Bible, but in reality, ikaw ang binabasa ng Biblia. Amen po ba? Kasi nare-release yung katotohanan eh. Lumalabas yung katotohanan natin. Kung ano yung tinatago natin, lumalabas. Kung ano yung sikreto natin, na ilalabas. So, paano nagkakaroon ng revelation? So, sabi dito, ang word
word, W-O-R-D, comes from a Greek word. It means logos. Sabihin nyo nga, logos. Logos. And meron pang another Greek word for word. Ang sabi dito ay rema. Yan. Sino po ang familiar sa salitang rema? Yan. Oy, amen. Di ba when you say, di ba, have you heard someone na, eto yung rumema sa akin eh. When you say rema, it's spelled as R-H-E-M-A. Di ba? When you say rema, it means na ito yung salita na hindi mo nakalimutan, na ito yung salita na tumatak sa inyo. Have you heard someone na, ito yung rumema sa akin eh, kaya ito yung pangkakapitan ko. Bakit? Di ba, have you experienced na sa dami ng verse na nabasa mo, merong kaisa-isang verse na tumatak sa iyo, na nagrema sa iyo. You know why? Because God talked to you. Di ba? Kapag may isang salita or may isang Bible verse na nagrema sa iyo, it is actually God talking to you. Di ba? Whenever we go to the church, di ba, we want to have a fresh revelation. Amen po ba? Pero ito ang maganda. Kapag ikaw ang nagsalita, kapag ikaw ang nag-aral at nagbasa ng salita ng Diyos, sigurado akong may rerema sa iyo. At mas maganda na si Lord mismo ang magre-reveal ng message niya sa inyo. Amen po ba? Di ba? That's why we go to church. Di ba? We go to church every Sunday because we want to have a fresh revelation by listening to the Word. Pero what if you read the Bible, and reading the Bible, studying the Scripture, merong isang salitang tumatak sa iyo. And that is the best lesson na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kasi that is revealed knowledge eh. So what is revealed knowledge? Pag sinabi nating revealed knowledge, ito po yung knowledge na hindi natin nakukuha sa school. Di ba? Ibang knowledge sa school eh. It's more on theoretical. It's more on application. Pero when you say revealed knowledge, according to the Bible scholars, ito yung knowledge na nakukuha natin by reading the words of God and applying it to our life. Amen po ba? Ayan. So if you want to have a true revelation from God, I encourage you, my dear brothers and sisters, magbasa po tayo ng Biblia. Aralin po natin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi mas effective kapag si Lord mismo ang nag-reveal sa iyo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Next. Ayan. So reading the Bible, it brings us confession. Reading the Bible or studying the words of God, it brings confession. Paano nagkakaroon ng confession when we read the Bible? Because confessing the words of God, that is, yun yung sinasabi na confession. Because when we talk, when we speak, there is power. What if kung salita ng Panginoon yung i-confess natin? Because sabi nga sa kanta kanina, there is power in the words of Jesus. In the words of Jesus, in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Kaya whenever we say in Jesus' name, you are actually declaring your faith to Jesus. You are actually accepting that Jesus is our Savior, our steward. Siya lahat ang kikilos para sa atin. But we need to exercise our faith. Amen po ba? Kaya speak life. The words we sow are the seeds of our future for tomorrow. Diba? Kasi naniniwala ako kung ano yung mga salita na nilalabas natin, ito po ay mamumunga pagdating ng araw. No, sa ating mga magulang, di ba? Kadalasan, nagagalit tayo, hindi natin namamalayan na pagsasalitaan natin ng hindi maganda ang ating mga anak, pero deep inside, hindi pala maganda yung nagiging epekto nun sa kanilang mga buhay. Even sa atin, di ba? Amen po ba? So let us start confessing the words of God. Confess that God is powerful because it will literally change our lives when we confess the words of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pa, okay? Kaya pa ako naiinitan. Sabi ko kanina, ang lamig. Pagdating dito sa gitna, sa harapan, napakainit. Ang daming, sauna. Parang nagpapa-inspire. Ang daming sauna, mga ilaw. Amen. Okay. Bakit nga ba we need to confess the words of God? Because ang salita ng Diyos ay kayang baguhin ang buhay mo.
Hindi lang ang buhay mo, pati buhay ko, buhay ng mga anak natin, buhay ng mga kaibigan natin. Amen po ba? Ayan. Kaya pa. Next. So, reading the Bible brings, number 1, revelation. Number 2, confession. And number 3, yan ang pinaka-importante sa lahat. Walang effect ang rema kung hindi natin to i-apply sa buhay natin. Amen po ba? And, among the 3, ito ang pinakamahirap. Application. Bakit nga ba mahirap? Bakit mahirap i-apply ang salita ng Diyos? Have you experienced that? Parang, Lord, gusto kong yumaman. Gusto kong maging successful. Gusto kong sumeksi. Pero ba't ho ang hirap i-apply? Minsan, ito na lang, maging practical tayo, no? Gusto nating mag-improve ang ating buhay, gusto nating gumaang ang ating buhay, then start application. No? Gusto mong magkaroon ng magandang bahay, hindi naman pwedeng gusto ko ng bahay, gusto ko ng bahay. Gusto mong magkaroon ng magandang bahay, God will answer you in a different way. Sasabihin mo, Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Ang sasabihin sa'yo ni Lord, o sige, gusto mo nito, eto ang trabaho, magtrabaho ka. Diba? Because God see to it na every time na i-answer niya ang ating mga dalangin, ay meron din tayong may kasama rin tong effort. Amen po ba? Ang daling sabihin, pero ang hirap gawin. Diba? Sa panahon ngayon, ang madali na lang i-apply, yung mga nakikita po natin sa social media. Diba? Yung mga nakikita natin sa social media, minsan kung sino-sinong influencer ang lumalabas, samot-saring information ang pinapakalat nila. Pero we have to be careful because ang social media na yun, siguro 50% is fake news na. Amen po ba? So nagsisilbi silang pamarisan ng ating generation. Amen po ba? So when we apply, ayan. Kasi sa totoo lang, God is in charge of our destiny. Alam na alam ni Lord kung saan tayo pupunta after 10 years, after 20 years, after 30, 50, 40 years. Alam na alam ni Lord kung saan tayo pupunta, but we are in charge of our decision. Kasi sabi nga, God is in charge of our destiny. But you are in charge of your decision. No? Just like for example, ako, habang nakatayo ako dito, I don't know what will happen today. I don't know what will happen tomorrow. Just like kay Joseph the dreamer. Di ba? Pinakita sa kanya ng Panginoon na siya ay nananaginip. Di ba, ang isa sa panaginip niya is that sinasamba daw siya nung sun, tsaka ng mga stars. And then yung mga tanim na palay, yung palay daw niya nasa gitna, and then yung mga palay ng kapatid niya, sumasamba daw sa kanya. Di ba? So nagkaroon ng glimpse si Joseph doon sa future niya. Pero what did Joseph do? Di ba? Grinab ba niya agad yung decision, yung future niya? Hindi. Dumaan muna siya sa sigsag ng buhay niya. Naging alipin siya, binenta siya ng mga kapatid niya, pero yun pala ang magiging paraan. Yun pala ang magiging way na gagamitin siya ni Lord ng pangmalakasan. Amen po ba? Kaya kung tayo po may pinagdadaanan ngayon, huwag mong tignan yung ngayon. Huwag mong tignan, kapatid, yung ngayon na meron ka. Because God has set our own destiny. Amen po ba? You know, na-realize ko, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. You know, na-realize ko, life is precious. Life is priceless. I have read the book of Ecclesiastes. It was written by King Solomon. And King Solomon was one of the wisest kings in the world, in the history. Imagine niyo, no, if you read the book of Ecclesiastes, sinasabi ni Haring Solomon doon na ang buhay daw ng isang tao ay useless. Sabi niya, yes, it is written in the book. Sabi niya, ang buhay, it's useless. Kasi sabi niya, na-experience ko to. I have all the treasure na meron ako. Sabi niya, even mga babae, wife, I have everything. Lahat ng pleasure sa buhay ay nasubukan ko, sabi ni King Solomon. Pero all of it is useless. Because na-realize niya na lahat tayo ay dumadaan lang sa mundong ito. Kaya bakit pa tayo
mag-e-express ng mga lakas natin sa mga iba't ibang bagay. Kung si King Solomon nga, na-experience niya lahat, pero sabi niya, it's useless. Huwag mo nang subukan, kapatid. Dahil lahat tayo ay mapupunta rin lang sa piling ng Panginoon. And ang buhay natin dito sa mundo, we are just passing through. Etong buhay natin sa mundong ito, think about it as an investment. Investment para tayo ay mapunta sa eternal life. Para tayo ay mapunta sa piling ng ating Panginoon. Amen po ba? You know what? Reading the book of Ecclesiastes, it made me realize na hindi pala mahalaga ang material na bagay. Hindi pala mahalaga ang magkaroon ka ng maraming pera. Ang mahalaga, masaya ka at kontento ka, nabubuhay ka, nakakakain ka 3 times a day, at nakapaglilingkod ka sa Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. So, second, reading the Bible, again, let's have a review. Kaya pa po? Ayan, kausapin nyo naman yung katabi nyo. Ayan, smile naman po kayo. Ayan, ayaw nyong magbasa-basa eh. Basa-basa din pag may time, okay? Ayan, so sabi, reading the Bible brings, number 1, revelation. Number 2, confession. Uy, nakikinig naman pala. And number 3, application. Kaya mamaya pa lang, paglabas natin ng church, i-apply na natin sa buhay natin lahat ng natutunan natin. Amen? Baka mamaya, yung katabi nyo, in-apply ng matulog, ha? Okay. Ayan. So, number 2. Yan. Number 2, kasi hinihimay natin yung Hebrews 4:12. So, sabi doon, the Word of God is the sword of the Spirit. Sword. Sabihin nyo nga, sword. Sabihin nyo nga, espada. So, ang sabi dito, ang salita ng Diyos pala ay isang weapon. Kasi sword daw eh. Sabi ko, paano nagiging sword yun? Diba? Ay, ito pala ay isang sword. Ito po ay considered espada ng Espiritu. Ito po ay armas ng ating Espiritu. So, paano siya nagiging armas? If you remember, nung time na nagpipreach si Apostle Peter, di ba? Sa Old Testament, so ang sabi ng mga tao, I was cut into the heart. Sabi ng mga tao, grabe yung preaching. Dito lang sa church, di ba, kapag may nagpipreach, di ba, sometimes, minsan si Pastora, grabe ho yung preaching nyo, talagang tagus sa laman. Yun. Yun yung sinasabing sword of the Spirit. Di ba? So, bakit siya tumatagos? Kasi, whenever we read the words of God, kapag ito po ay tumatagos sa puso natin, sa katawan natin, sa kaibuturan ng ating pagkatao, ibig sabihin, nangungusap sa atin ang Panginoon. And that is our conviction. Di ba? Have you experienced that na, sabi pala sa Bible, ganito. Diba? Pero, hindi naman sinasabi na i-condemn natin yung tao na kaharap natin. Halimbawa, si Luke, kaharap ko, Luke, sabi sa Bible, bawal to, tigil mo yan. Hindi naman ganun. Okay? Ibang tagos yung sinasabi ng Biblia. Okay? So, sabi dito, ito ang armas ng Espiritu para ang tao ay sumunod. Minsan kasi ang tao, kailangan pa nating espadahin no? Espadahin. Di ba? Iispadahin mo. Lalabasan mo pa ng patalim para sumunod. Susunod ka o hindi? Magbabasa ka ng Biblia o hindi? Di ba? Kung pwede lang no? Kung pwede lang. Amen po ba? So, ibig sabihin, kung ang salita ng Panginoon is considered the sword of the Spirit, ibig sabihin, ganun ka-effective ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi imagine, tumatago sa puso Amen? Di ba, whenever we hear the words of God, di ba parang nakukonsensya ako na, sabi ko, nakapagsalita na naman ako ng di na maganda. Nakapag-curse na naman ako. No, nag-speak na naman ako ng di maganda sa kapwa ko. And whenever we hear the words of God, merong conviction, nakukonsensya ka na, Lord, I'm sorry. That is the effect of studying the words of God. Yun ang epekto, kaya niyang hiwain ang puso natin. Amen po ba? Amen. Hindi ito yung physical na puso yun yung spiritual heart natin. Amen po ba? Okay, napakaganda. No, napakaganda pag-aralan ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos, ito na lang ang ating kinakapitan. To remind us na every day is an opportunity to change our ways,
to change our life, and to change our heart. Amen po ba? So, sino dito ang merong Bible? Taas ang kamay. Oh, kabataan. Sabi nila, sabi na isa, parang napilitan pa nakaganon pa. Hindi, joke lang. Hindi. Kaya please, my dear brothers and sisters, I encourage you to join a ministry. Napakagandang mag-join sa ministry kasi hindi lang when you join a ministry, gusto nating mapalago ang ating relationship, ang ating faith sa Panginoon, magandang nakakapag-join ka sa ministry. You know why? Kasi doon mo marirealize na hindi lang ikaw ang may problema sa buhay. Totoo. You know, joining the ministry, katulad niyan, sa ladies ministry, sa mga kananayan, when we join the ladies ministry, feeling ko ako lang yung hirap na hirap sa buhay. Pero pag narinig ko yung mga kwento nila, ay hindi pa pala ako ganun kahirap. Sabi ko, nagre-reklamo ako, Lord. Nagre-reklamo ako na nahihirapan ako, wala akong tulog, wala na kaming makain, wala akong hindi ko mabayaran lahat ng bayarin ko. Pero listening to other people's words, listening to other people's testimony, nahihiya ako sa sarili ko. Sabi ko, feeling ko, hirap na hirap ako, pero hindi pa pala. So ano ngayon nang nangyayari? Nagkakaroon ng conviction. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ate, kuya, ma'am, sir, iho, iha, join a ministry. Lalo na po sa men's. Buhay pa lang po ni Kuya Alan, talagang mai-inspire ka. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lalo na po ang buhay ni Pastor. Di ba? You know, we were talking about ministry, no? Few weeks ago kami ng husband ko. Nare-realize namin, sabi ng husband ko, nanay, grabe pala yung pinagdadaanan nila, no? Tapos tayo nagre-reklamo lang. Sabi ko, oo nga eh. And that is conviction. And that is the Holy Spirit talking to you. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Siguro mamaya dadami na yung members ng men's ministry. Pati young adult ministry. Nako, mag-join po kayo. Last Friday, we had a young adult ministry. Pero alam nyo, kasi maganda kasi pag ang ministry kasi, hindi lang yung basta nag-uusap kayo, lagyan natin ng flavor. Lagyan natin ng variety yung ating pag-minister. Kasi every time we do a ministry, we do an activity, iba-ibang activity ang ginagawa namin. Katulad, last time, ang mga youth, nagkaroon sila ng film viewing. Diba? So maraming uma-attend. Kasi by watching a film, meron silang natututunan. Amen po ba? And sa young adult ministry naman, kung hindi kami makapag-ministry dito sa church, we go somewhere. We go outside. Kasi mas masaya. Yun talaga ang totoong bonding. And isa to sa revelation ng Panginoon. Kasi I pray, sabi ko kay Lord, sana po magkaroon po kami ng husband ko ng common friends. When you say common friends, eto sa magpamilya, when you say common friends, di ba sometimes tayong magpamilya, tayong mag-asawa, ako, misis ako, gusto ko yung kaibigan ng mister ko, kaibigan ko din. Tama po ba? And gusto natin, mga nanay, yung kaibigan natin, kaibigan din ng mister natin. Amen po ba? And the answer to that is ministry. Amen po ba? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil etong church na to napakatabang lupa. Amen po ba? Are we claiming that our church ay napakatabang lupa? Amen po ba? Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So ang sabi dito, Ephesians 6:7, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So ano ang pinakamagandang weapon na meron tayo? It's the sword of the Spirit. It's the words of God. Ganyan pala ang effect niyan, ano? Kapag nasa atin ang Espiritu ng Panginoon, walang sino man ang kayang lumapit sa atin. Even kahit anong espiritu ang nakapalibot sa sarili natin, sa katawan natin, the devil cannot touch our spirit because our spirit belongs to God alone. Amen po ba? And therefore, tayong mga tao, we are a spirit. Tayong mga tao, espiritu tayo na merong soul, na merong katawan. Amen? Kaya ang titignan ng Panginoon pala sa atin, hindi yung katawan, kundi yung ating espiritu.
Diba? So, take the sword of the Spirit. Ispadahin nyo yan. No? Pagka nagbubunga nga na yung asawa nyo, ispadahin nyo. Diba? Amen po ba? Ako palagi ako naiispada eh. Joke lang. Palagi ako naiispada ng mister ko eh. Joke lang. Lalo na yung anak kong maliit, palaging ispadahan sila ng kapatid niya eh. Medyo maingay po kasi yun. Amen. Okay. So, number 3. No? Himayin natin. Number 3. The Word of God is the ultimate. Yan. Ang salita ng Diyos, why? Bakit ang salita ng Diyos is the ultimate judge? Because the Word of God is the final truth. Period. Walang susunod. Period. Ang salita ng Panginoon, kahit sinabi na niya yan 2,000 years ago, yan at yan ang mangyayari. Amen po ba? It's good to read the Bible for us to know the truth, pero it's better to know the truth. Amen po ba? Kasi when we read the Bible, sinasalamin nito yung nakatago sa atin eh. Tama po ba? So tayong mga tao, sometimes, we tend to pretend. Minsan mapagpanggap tayo. Iba yung nasa labas, pero pagharap natin sa Panginoon, iba yung nakikita ng Panginoon. 'Di ba? So saan pa ba tayo pupunta? Saan pa ba tayo pupunta? Sa langit or sa impyerno? Sinong may gusto? 'Di ba? Lalo na ngayon, napakainit. 'Di ba? Sino nagrereklamong mainit? Sa impyerno mas mainit pa. Oh. Dito nga lang sa mundo ang init. 'Di ba? Sobrang init ho talaga, sa totoo lang. Sa Pilipinas napakainit, pero alam mo mga kapatid, sa impyerno mas mainit. O di doon tayo sa langit. Mag-invest tayo sa espiritu natin. Amen po ba? So, iba yung pinapakita natin sa tao, pero alam ng Diyos kung ano talaga ang nilalaman ng puso natin. So, ano pang itatago natin? Ano pang itatago natin sa Panginoon? Di ba? And tayong mga tao, sometimes, hindi sometimes all the time, tayo po ay nadadapa. Amen po ba? Di ba? Ako palagi ako nadadapa eh. Nabalian na nga ho ng buto eh. Pero sige pa rin ang laban. Di ba? Whenever you feel that you are down, paulit-ulit na parang, Lord, hindi naman ako naaalis sa sitwasyon kong ito. No, don't ever think na hanggang dyan ka na lang, kapatid. Di ba? Kasi gusto nating maging victorious. We want to be victorious sa piling ng ating Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos, ito lang ang magja-judge sa atin kung tayo ay tama or mali. Hindi po yung katabi mo, hindi yung ate mo, hindi yung nanay mo, hindi yung tatay mo, kundi ang salita ng Diyos. So there should be conviction. Amen po ba? So ang sarap pag-aralan pala, ang sarap pag-aralan ng salita ng Panginoon. Kasi nga, kanina, a while ago, no, when we were singing sa praise and worship, na-realize ko lahat na, Lord, bakit ba ako nabuhay sa mundong ito? Have you ever asked questions like that? Questions like that na, Lord, bakit ba ako nandito sa mundong ito? And then I read the book of Ecclesiastes, yun pala yun. Ang buhay daw ay useless. Hindi natin kailangang mag-invest sa mga material na bagay. But, I am not saying na huwag kayong mangarap, ha? Siyempre, mangarap pa rin tayo. Kasi gusto pa rin ni Lord na maging malago tayo, na maging abundant po tayo. So that, maging blessing tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. You know, there is power in words talaga eh. And sometimes pag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, mas tumatatak pa nga sa atin yung negative words. Amen? Bakit? Kasi masakit. Kasi humihiwa. Kasi nagkakat. Now, I want to share something with you, ano? Nakatikim ako ng isang salita na hindi ko alam kung matatawa ako o masasaktan ako. No, kasi one day, nagda-drive yung husband ko. Talagang medyo ano kasi siyang mag-drive. Dati pa po yun dati. Medyo, ano bang tawag sa term na yun? Medyo, anong tawag? Kaskasero, yun. Medyo may pagkaskasero talaga siya. Di ako naman, natapang ko, sabi ko, susumbong talaga kita kay Papa. Sabi ko, susumbong talaga kita kay Papa. Di ako naman, alam ko, nakwento ko nito sa iyo. Di ako naman, sabi ko, pagdating ko kay Papa, pagsabihan nyo nga po to si Don, napakakaskasero. Sabi ba naman ng father niya, masanay ka na. Sabi ba naman sa akin gano'n? Ako naman,
Sabi ko, ang yabang ko pa nun eh. Susumbong talaga kita kay Papa. Sabi ko, ganun. Pagsambok ko pa, pagsabihan nyo nga po to si Don, napakakaskasero, mababangga na ho kami, nakikipag-away pa. Sabi ba naman ng Papa niya, masanay ka na. Sabi ko, ha? Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis. Napakamot na lang ako ng ulo ko eh. Sabi ko, pero hindi, praise God kasi hindi na po kaskasero si tatay ngayon. Amen po ba? Okay. So sabi dito, yan. Reading the Bible is like a medicine. Bakit? Kasi kapag tayo po ay may sakit, di ba we need to take our medication. Tama po ba? Pero kung ang gamot na nandyan sa lamesa ay hindi mo iinumin, iigi ba ang pakiramdam mo? Hindi, di ba? Ganon din ang Biblia. If you have your Bible with you at home, no? Kung yan po ay nasa tabi, nasa gilid, no? Basahin natin. Because anything na kasakitan sa ating katawan ay kayang pagalingin ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang Biblia, it's like a medicine. Kasi yes, it's not enough. Meron kang ang Bible, meron kang Biblia, even sa cellphone, it's readily available. Pero kung hindi mo naman kakainin at kung hindi mo naman aaralin, it will become useless. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo nagpupunta sa church. Amen? Amen. So, sabi dito, ayan. Kaya naman, kapatid, yan, tignan mo ang paligid mo. Isipin natin ang mga kamahal natin sa buhay. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Huwag nating sayangin ang buhay natin. Kasi, we are just passing through this life. Hindi po dito ang final destination natin. All the pleasures we are experiencing right now, wala yan sa kalingkingan ng pleasure sa langit. Lahat ng kayamanan or possessions na meron ka right now, wala po yan sa kayang ibigay ng Panginoon sa atin. All the pain, intense pain you are experiencing right now, nasasaktan ka physically, nasasaktan ka spiritually, mentally, wala po yan sa kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Because naniniwala ko, lahat ng karamdaman natin ay kayang pagalingin ng salita ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Kaya naman, this is the challenge. Ayan. So, basahin po natin. Yan. Because change starts now. Yan. Ang ganda namang basahin. Ano po? Change starts now. Say, I'm sorry sincerely. O, bulungan mo yung katabi mo. Honey, I'm sorry Beb, Beb, I'm sorry. Di ba? Start saying happy words. Next, say I love you even more. Sabi mo yung katabi mo, I love you. Yan, ngitian nyo naman si Lolo, si Lola, dyan sa likod. Ang mag-apiran naman kayo, say I love you. Di ba? Next, speak blessing constantly. Yan. Ngayon pa lang, ilay hands mo na ang katabi mo. I speak blessing to you. I speak breakthrough to you. I speak love to you. Huwag puro curse. Amen po ba? Baka mamaya mawalan tayo ng dila. Wala ka nang masabi. Gusto niyo bang ganon? Di ba? Ang hirap palang mawalan ng dila. Na-realize ko, napakahalaga pala ng dila, sa totoo lang. Kasi hindi tayo makakakain. Kayo naman, ang dumi na isip nyo. Hindi tayo makakakain pag wala tayong dila. Di ba? Hindi rin tayo makakasalita. Hindi tayo makakapag-communicate kung wala tayong dila. Imagine niyo ang mundo, walang dila. Puro puro sign language. Di ba? Di ba? Amen po ba? Okay. So, speak blessing constantly. Sana po, no? I pray na more on blessing ang lumalabas sa ating mga bibing. No more cursing. Sabihin nyo nga, no more cursing. More cursing. Be positive. Positive. Think positive. Yayaman ako sa Espiritu ng Panginoon. Amen. So are you ready to claim that? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Kaya itong church na to, pagdating ng araw,
In Jesus' name, in Jesus' name. Hindi lang tayo dito uupo pagdating ng araw. Malasinima na yung uupuan natin pagdating ng araw. Sobrang lamig na ang aircon doon, and naniniwala ako pagdating ng araw, mas madami pa ang mai-invite, mas madami pa ang makakakilala sa Panginoon. Hindi lang tayo. We need to multiply. We need to apply the teaching of God in our life. Hindi enough, mga kapatid, na narinig natin. Hindi enough na napakinggan natin na nagpunta lang tayo sa church, then everything will be okay. No. There should be application. There should be a spiritual encounter. Diba? Kasi mas magandang magbasa, mag-aral kapag ang Panginoon mismo ang nag-reveal ng salita niya sa'yo. Diba? Kaya nga po tayo nandito sa church kasi we want to have a fresh revelation. Tama po ba? Pero my dear brothers and sisters, whenever you read the Bible, meron kang isang verse lesson na mapipick up na hindi mo malilimutan dahil sigurado ako na si Lord ang nag-reveal nun sa iyo. Amen? Kaya if you have a question, random questions in your hearts, in your mind, read the Bible. Dahil nandun lahat ng kasagutan sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Are you ready to become a blessing to others? Now, the question is, are you ready for the battle? Handa na ba kayong lumaban? Spiritually. Are we ready? Are we equipped with the words of God? Are we equipped spiritually para talunin ang kalaban? Amen po ba? Kaya naman, ang spirito ng ating, ang sword ng ating spirito, my dear brothers and sisters, kailangang hasain. Kailangang hasain. For it to be able to cut through our hearts. So that ma-share natin sa mga taong may encounter natin. Hindi lang tayo ang basta maka-encounter kay Jesus Christ, kundi yung mga taong na-encounter natin. Dahil ang mga salita na binibitawan natin ay merong kapangyarihan. It's powerful, and it has the capacity to declare, to attract positive energy, to attract the Holy Spirit, not the negative spirit. Di ba, have you seen someone na palagi nakasimangot? Di ba, kasi yung spirito niya, naka-negative palagi. Yung pagpasok mo pa lang sa church, parang, ano ba yun, nakasimangot? Di ba? What if baligtarin natin? More smile, more happiness. And naniniwala ako na marami pang tao makakilala sa Panginoon so that this world will become a follower of Christ. Amen po ba? So shall we bow our heads and close our eyes? Panginoon, maraming salamat po sa salita ninyo na narinig namin, Panginoon. Lord, tutunay nga po na ang bawat salita na lumalabas sa aming mga bibig, sa aming mga labi, sa aming mga dila, ay merong kakayanan. Ito po ay powerful, at ito po ay may kakayanang makasira, may kakayanang mag-build ng kapwa namin. Lord, thank you for giving us this tongue, itong dila na to, Panginoon. Lord, we dedicate all our talks to you, all our speeches to you, Panginoon. Lord, convict us nawa itong dila na binigay ninyo sa amin. Ito po ay mag-speak lamang ng kagandahan ng inyong kalooban. Ito po ay magsalita lamang ng inyong biyaya, ng inyong pagpapala, ng inyong pagmamahal, Panginoon. Nawa itong dila na ito, Lord, na binigay niyo po sa amin, hindi po itong magsilbing weapon para manakit, kundi magsilbing weapon para makatulong, maka-inspire, at makapagbigay liwanag sa mga kapatiran namin na nasa dilim right now. And Lord, itinataas ko po sa inyo ang bawat isa na nandito sa church ngayon, Panginoon. Lord, hear their thoughts, hear their prayer, hear their spirit po, Panginoon. Binubuksan po namin ang aming mga puso, ang aming mga espiritu, Lord, because we invite you, the Holy Spirit, to be with us, Panginoon. To convict us, Panginoon, to give us the knowledge, to give us the wisdom, na whatever decision ang gagawin namin sa buhay namin, ito po ay naka-align lamang sa inyo. And whatever words na sabihin namin, ito po ay magsisilbing kalakasan at inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon.
Lord, we give you everything, Lord, all our anxieties, all our worries, Panginoon. Because, Lord, we want to be victorious in you. Ngayon pa lamang, Panginoon, na napakinggan namin ng inyong salita, we are claiming, Lord, that we are victorious, Panginoon. And, Panginoon, maraming salamat po na kami po ay dinala ninyo sa church na ito. Dahil naniniwala po ako, Panginoon, na ang church na ito ay matabang lupa, na kami po ay tinanim ninyo sa church na ito, Panginoon, so that we will be a blessing to everybody po, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Be with us because we claim that we are victorious. May I request everyone to please stand up po? Can we dedicate this song to our Lord Jesus Christ? Can we sing this song with conviction, with power? The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. Because Lord, naniniwala kami that we have the sword of the Spirit, Panginoon. Walang sino man ang pwedeng gumalaw sa amin, Panginoon. My God will never fail. Claim it, kapatid, that we will be victorious, Panginoon. Never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you. Yes, Lord, hindi po ito para sa amin, Panginoon, kundi para sa inyo I'm lamang. gonna The see battle a belongs to you, victory. Lord Jesus Christ. It's not I, it's not us, but you alone, Lord. For the battle belongs to you, Kapatid, i-claim mo yan that there is power in the name of Jesus. There is power in the words of God. Speak life, speak blessing. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs
puno ng testing, puno ng temptation, Panginoon. Pero Lord, sa salita mo lamang po kami kakapit po, Panginoon. Because by studying and meditating your words, Panginoon, it will bring peace in our hearts, in our minds, sa aming mga pamumuhay po, Panginoon. Yes, Lord, the battle is not ours. It's yours, Panginoon. Lord, salamat po sa sword of spirit na binigay ninyo sa amin for filling our empty spirit with your Holy Spirit po, Panginoon. Because we know, Lord, that we are equipped. We know, Lord, na ito po ang magsisilbing armas ng aming mga buhay. Sa bawat salita ninyo na narinig namin, ito po ay mai-apply namin sa aming mga buhay po, Panginoon. Lord, we thank you for blessing this day. We thank you for your presence today, Panginoon. Salamat po. At dininig niyo po ang aming mga dasal, ang aming mga salita. We declare blessing upon blessing. We declare breakthrough. We declare, Lord, ng malakas na pangangatawan sa bawat isa na narito ngayon. And as we go on our way po, Panginoon, itong salita ninyo ay magsilbing baon namin sa araw-araw namin buhay. Nawa, Lord, mawala na po lahat ng hindi magandang salita sa aming, lumalabas sa aming mga bibig, Panginoon. Nawa, Lord, na i-convict niyo po ang aming mga puso, ang aming mga espiritu, Panginoon, so that we will apply all your lesson, all your teaching sa aming buhay. Bless each and every one of us, Panginoon. Sa iyo lamang po kami kakapit. Ito po ang aming dalangin in the mighty name of Jesus. Amen.